Sabado de Gloria, ang pananahimik ng Diyos. Ang araw na ito ay kilala bilang Black Saturday, o sa kulturang Pilipino ay tinatawag na Sabado de Gloria. Ito ang natatanging sandali sa liturhiya ng simbahan kung saan tayo ay tila nasa isang paghihintay. Madalas nating marinig ang kasabihan na ito ang araw na patay ang Diyos, dahil sa kanyang pagkakapako at pagkakalibing noong Biyernes Santo. Namamatay ba ang Diyos? Dito pumapasok ang isang malalim na tanong, paanong mamamatay ang isang Diyos na walang hanggan at walang kamatayan? Upang maunawaan ito, kailangang tingnan ang dalawang aspeto. Una, ang pagkakatawang tao, incarnation. Naniniwala ang mga Kristiyano na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Sa kanyang pagkatao, naranasan niya ang tunay na kamatayan, ang paghihiwalay ng kaluluwa at katawan. Kaya naman, masasabing ang Diyos, sa katauhan ni Jesus, ay dumanas ng kamatayan upang yakapin ang pinakamahirap na karanasan ng tao. Ikalawa, ang kabanalang walang hanggan, bagaman namatay ang kanyang katawang lupa, ang kanyang pagka-Diyos ay hindi kailanman naglaho o natapos. Ang Black Saturday ay hindi nangangahulugang nawala ang kapangyarihan ng Diyos, sa halip, ito ay isang banal na pananahimik. Ang kahulugan ng Sabado de Gloria. Sa tradisyong teolohikal, ang araw na ito ay hindi lamang oras ng pagluluksa kundi ng tagumpay sa kabilang buhay. Habang ang kanyang katawan ay nasa libingan, pinaniniwalaan na ang kanyang espiritu ay bumaba sa kinaroroonan ng mga yumao, Heroine of Hell, upang iligtas ang mga kaluluwang matatapat. Ang misteryo ng kamatayan at ang iba't ibang paniniwala sa kabilang buhay. Ang kamatayan ay nananatiling isa sa mga pinakamalaking misteryo ng sangkatauhan. Ito ay isang paksa na walang iisang malinaw at empirikal na katotohanan, sapagkat hanggang sa kasalukuyan, wala pang tao ang nakaranas ng tunay na kamatayan, tumawid sa kabilang buhay, at nagbalik upang magbigay ng konkretong ulat o ebidensya tungkol sa kung ano ang tunay na naghihintay sa atin. Dahil sa kawalan ng siyentipikong basehan, ang ating pag-unawa sa kabilang buhay ay nakabase sa pananampalataya, tradisyon, at pilosopiya. Narito ang ilang pangunahing konsepto na humuhubog sa pananaw ng marami. Una, ang langit at impyerno, ang dualistikong pananaw, sa maraming relihiyon, partikular sa Kristyanismo at Islam, ang kabilang buhay ay tinitingnan bilang dulo ng hustisya ng Diyos. Langit, pinaniniwala ang tahanan ng kapayapaan at kaligayahan para sa mga taong namuhay ng mabuti at tapat sa kanilang pananampalataya. Impyerno, isang lugar ng parusa o paghihiwalay sa Diyos para sa mga taong gumawa ng mabibigat na kasalanan at hindi nagsisi. Ikalawa, ang konsepto ng purgatorio, tradisyong Katoliko, bukod sa langit at impyerno, ang simbahang Katoliko ay may itinuturong konsepto na tinatawag na purgatorio. Ito ay itinuturing na lugar ng paglilinis. Ito ay para sa mga taong namatay sa biyaya ng Diyos ngunit mayroon pang mga venial sins, o hindi pa lubos na malinis mula sa epekto ng kanilang mga pagkakasala. Naniniwala ang mga Katoliko na sa pamamagitan ng panalangin ng mga buhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio ay unti-unting nalilinis hanggang sa sila ay maging karapat-dapat ng pumasok sa langit. Ikatlo, ang hamon ng kawalang katiyakan. Bagaman mayroong mga kwento ng near-death experiences, NDE, kung saan ang mga taong muntik ng mamatay ay naglalarawan ng puting liwanag o pakiramdam ng kapayapaan, itinuturing pa rin itong subjektibo. Sa huli, ang kamatayan ay nananatiling isang dakilang kawalan, o great unknown. Ang kawalan ng matibay na testimonya ang nagbibigay sa tao ng dalawang opsyon, ang mamuhay sa takot sa hindi alam, o ang mamuhay ng may kabutihan sa kasalukuyan bilang paghahanda sa anumang maaaring dumating. Ang irony, ng patay na Diyos, isang balantuna ng pananampalataya. Isang malalim na ironya ang bumabalot sa tradisyong Kristiyano, partikular na sa mga araw ng mahal na araw. Nakakatuwang pagmasdan ang isang kakaibang realidad sa ating lipunan, ang pansamantalang pagbabait ng mundo. Sa mga araw na ito,
tila nagkakaroon ng kolektibong tigil putukan ang kasamaan. Maging ang mga taong naliligaw ng landas o mga itinuturing na kriminal ay humihinto sa kanilang mga gawaing labag sa batas at moralidad. Ngunit dito pumapasok ang isang mapanuksong kaisipan na tila taliwas sa karaniwang loika, kung ang paniniwala ay patay ang Diyos. Sa mga sandaling ito, bakit mas lalong nagiging banal ang tao? Ang lohikal na kontradiksyon. Kung susuriin sa isang simpleng perspektibo, ang konseptong ito ay nagpapakita ng isang malaking kabalintunaan. Ang Diyos bilang hukom. Kinikilala natin ang Diyos bilang ang kataas-taasang hukom, ang nakakakita ng lahat, ang nagpaparusa sa masama, at ang nagpapahalaga sa kabutihan. Ang pagkakataon ng absensya, kung ang Diyos ay patay, o wala sa kanyang trono sa loob ng ilang araw, ayon sa tradisyon, hindi ba dapat ito ang pagkakataon kung kailan mas malayang makakagawa ng kasalanan ang tao? Sa madaling salita, kung walang pulis, o hukom, na nagbabantay, bakit mas lalong natatakot ang taong lumabag sa batas? Bakit ito nangyayari? Ang sikolohiya ng pananampalataya. Ang realidad na ito ay naglalantad ng ilang mahahalagang punto tungkol sa ating kultura. Una, takot sa mas matinding parusa. Maaaring ang katahimikan ng Sabado de Gloria ay hindi tinitingnan bilang kalayaan, kundi bilang isang banal na pagluluksa, kung saan ang paggawa ng masama ay itinuturing na dobleng kalapastanganan. Ikalawa, ang kapangyarihan ng tradisyon, ipinapakita nito na mas malakas ang kapit ng kultura at tradisyon sa konsensya ng tao kaysa sa simpleng takot sa parusa. Ang paggalang sa patay ay isang ugaling Pilipino na lumalampas maging sa teolohikal na debate. Ikatlo, ang nananatiling konsensya, bagaman sinasabing patay ang Diyos sa tradisyon, ang moral na kumpas, moral compass, sa loob ng tao ay hindi namamatay. Ang katahimikan ng mga araw na ito ang nagpipilit sa tao na harapin ang sarili niyang kadiliman. Isang mapanuksong realidad. Ito ay isang mapaglarong ideya na humahamon sa ating nakagisnang pag-iisip. Ipinapakita nito ang isang kakatwang katotohanan. Mas takot ang tao sa isang Diyos na patay at tahimik kaysa sa isang Diyos na buhay at nagsasalita. Sa huli, ang ironyang ito ay nagpapatunay na ang konsepto ng Diyos ay hindi lamang nakadepende sa kanyang presensya sa langit, kundi sa malalim na ukit ng kanyang mga utos sa puso at takot ng bawat tao, mabuti man o masama. Ang tradisyon sa gitna ng baha ng impormasyon, ang ating moral na angkla. Sa kasalukuyang panahon, tayo ay nabubuhay sa tinatawag na information age. Sa isang pindot lamang sa mga search engine tulad ng Google, abot kamay na natin ang bilyon-bilyong impormasyon, mula sa siyensya hanggang sa mga makabagong pilosopiya. Ngunit sa kabila ng dambuhalang koleksyon ng kaalamang ito, nananatiling isang matalinong pasya para sa tao ang kumapit at magpahalaga sa tradisyon. Bakit nga ba mahalaga ang tradisyon sa isang mundong mabilis nagbabago? Una, ang tradisyon bilang pamantayan ng kabutihan. Hindi lahat ng impormasyong makikita sa internet ay may kalakip na tamang direksyon. Ang layo ng tradisyon ay hindi lamang ang pag-uulit ng mga lumang gawi, kundi ang pagpapanatili ng kung ano ang banal, mabuti, tama, at maayos na moralidad. Habang ang impormasyon ay nagbabago, ang mga batayang moral na itinuro ng ating mga ninuno at ng pananampalataya ay nananatiling matatag. Ikalawa, ang tradisyon bilang ating angkla. Sa gitna ng mabilis na agos ng modernisasyon, madaling mawala ang ating pagkakakilanlan at ang ating moral na kumpas. Dito nagsisilbing angkla ang tradisyon. Ito ang pumipigil sa atin upang hindi tayo tuluyang agusin papalayo ng mga makabagong ideolohiya na kung minsan ay nagpapaluwag sa ating disiplina at pagpapahalaga. Ito ang humahawak sa atin upang hindi tayo lumayo sa landas ng kabutihang asal at makataong pakikipagkapwa. Ikatlo, ang pagbabalanse ng kaalaman at karunungan. Ang internet ay nagbibigay ng kaalaman, knowledge, ngunit ang tradisyon ay nagbibigay ng karunungan, wisdom. Ang kaalaman ay nagsasabi kung ano ang mga bagay-bagay,
ang karunungan ng tradisyon ang nagtuturo kung bakit at paano natin dapat gamitin ang mga ito nang may paggalang sa may likha at sa ating kapwa. Sa huli, ang tao ay hindi lamang dapat maging matalino sa paggamit ng internet, kundi dapat ding maging marunong sa pagpapahalaga sa kanyang pinagmulan. Ang pagsunod sa tradisyon sa gitna ng modernong mundo ay hindi pagiging makaluma, kundi isang paraan ng pagpapakita na ang tunay na kabutihan ay walang kinikilalang panahon. Bilang pagtatapos, ang pagninilay sa mga araw na ito, mula sa tila pagkamatay ng Diyos hanggang sa ating pagkapit sa mga nakagisnang tradisyon, ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang katotohanan: ang buhay ay hindi lamang binubuo ng mga bagay na nakikita, napatutunayan, o nahahanap sa internet. Ang misteryo ng kamatayan at ang katahimikan ng Sabado de Gloria ay hindi nilikha upang bigyan tayo ng takot, kundi upang bigyan tayo ng pagkakataong huminto. Sa mundong mabilis at maingay, ang tradisyon ang nagsisilbing ating matatag na angkla. Ito ang nagtuturo sa atin na kahit sa mga sandaling tila walang nakakakita, o sa mga panahong tila tahimik ang langit, ang ating moralidad at kabutihang asal ang dapat na manatiling buhay. Huwag nating tingnan ang tradisyon bilang isang lumang gawi na wala ng saysay. Sa halip, kilalanin natin ito bilang isang buhay na karunungan na nag-uugnay sa atin sa ating pinagmulan at gumagabay sa atin patungo sa isang makabuluhang kinabukasan. Sa huli, ang tunay na sukatan ng ating pagkatao ay hindi matatagpuan sa dami ng impormasyong ating alam, kundi sa lalim ng ating pananalig at sa tibay ng ating paninindigan sa kung ano ang tama, banal, at mabuti. Naway ang katahimikan ng araw na ito ay magsilbing mitya ng isang mas maliwanag na pag-asa at mas malalim na pagbabago sa ating mga puso.